Oh, malinaw na yan para sa mga taga-mainstream media ha. Hindi nakaposas itong si Senator Rodante Marcoleta. Ang daming pwedeng hanapin, hinahanap nyo yung posas. Tinitingnan nyo kung nakaposas yung mga kamay niya. Ang kakapal talaga ng mga mukha nyo. O para doon sa mga kaibigan natin ha, maghanda na kayo. Dahil papasyalan natin itong si Sendante. Magpapakita tayo ng suporta sa kanya. Huwag ho natin bitawan tong issue na to. May dahilan kung bakit Lunes nila ilinabas yung warrant na yan. Hindi kasi pwedeng Friday. Kasi Friday buong weekend, yan ang pinag-uusapan natin. At least, nasa utak ng mga siraulot mga adik, Lunes na lang para kahit paano matabunan ng impeachment ni VP Sara. Diba? Diba ang gagaling nila pagdating sa kalokohan? Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. At dito rin ho sa video na to, habang hinahantay natin itong si Senator Rodante Marcoleta, mamaya papasadahan ho natin itong si Anticlear. Unahin na ho muna natin ang pag-wave nitong si Senator Rodante Marcoleta sa kanyang mga fans dyan sa mainstream media. Ganda ng wave ni Sendante, pag ganyan lang siya. Pag ganun lang. O, ito. Walang iya kasi kayo eh. O, ito. Posas, hinahanap, posas. Tignan nyo na naman kasi siraulo itong mga mainstream media na to. Ano? Walang posas yan, di ba? Ginanyan pa kayo. Ano posas? Walang posas. Di ba? Sinasabi ko sa inyo. Pahiya na naman yung mga mainstream media dito. Sinasabi ko sa iyo pa-flying kiss lang kayo ni Sendante. Yan sinasabi ko sa inyo. Dito muna tayo kay PNP Chief Nartates. Game. Q&A kagad yun guys. Sir, ano po ginawa ni Senator Marcoleta nilalabas Okay, the Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group implemented the warrant of arrest issued against Senator Marcoleta and 3 others. This morning, this ADG went there and received the warrant of arrest at about 8:45 in the morning, and the arrest warrant was implemented. So right now, the usual investigation process, the booking process ay ginagawa dito sa CIDG. Pero walang tag dito, walang picture sa bagay, no. Lalabasin na yung picture ni Sendante na naka-blur yung mukha. Ganyan sila walang hiya. After this, saan dadalhin po si Senator Marcoleta? Okay, of course, we will return the warrant of arrest to the issuing court, that is the Sandigan Bayan. As soon as matapos yan, i-return natin. So hindi pa alam kung wala pang commitment order na ilabas. It's up to the court to decide where to commit the arrested person. Chief, kumusta yung tatlong pang akusado na kasama niya sa warrant? Yes, our teams are already on the way to implement, to do a known address of those personalities. Mike Defensor, Mr. Biray, and Mr. Spirito. They have addresses here in Metro Manila as well as in the provinces. May mga teams naman tayo doon to look after their tracks. Ngayon, wala na magdo-donate sa mga politiko ha. Mag-ingat kayo. Dahil lahat ng nag-donate sa mga nakalipas na panahon, pag nagbago ng hip ng hangin, sisilipin natin lahat yan. Marami hong makukulong na politiko, yan hong ating nakikita dito sa ginawa na to kay Senator Rodante Marcoleta. Maraming makukulong na politiko pag nagbago na ang ihip ng hangin. Lalo na yung mga tumanggap. Plunder, marami hong plunder, uulan ng plunder. Next administration, uulan ng plunder. Yan ho ang ating sinisigurado dito. Walang nagbigay ng surrender filler doon sa tatlo pa o communication. Mas maganda kung may surrender. They have to surrender. Surrender sila sa nearest police station. Maganda, surrender. Alam ko pagka nag-surrender, pwede ka kahit pa paanong konsiderasyon bibigyan itong mga nag-donor na to. Pambihira nag-donate ka lang, kasama ka sa plunder. Anak ng to ka. Nakakakilabs. And or dito sa Kambrami mismo sa CIDG.
Okay. Sir, kung si Senator Marcoleta yung sa loob? Yun yung level si EDG. Ano muna? Kamusta po si Senator Marcoleta sa loob, sir? Okay, may medical check-up siya ngayon. So, okay naman. We'll see the result. So tapos na po yung advisory niya, Senator. Kasakalukuyang minamagset siya. Chief, yung clarify po, surrender po ba? Kasi yung po yung sinasabi po ng lawyer niya, nag-surrender na siya since nandun na siya sa Sandigan. The warrant of arrest has been effected. He is arrested. So hindi surrender, so hindi siya pwedeng hindi ba itong dalawang tuod sa gilid nitong Senartates. Yan mga gusto maging si PNP chief ng mga yan. Ito pinaka-kupsto itong sa gilid na to. Ito. Pakita ko sa inyo. Ito isa to, kupsto. Ito parang ito susunod na chief PNP matatalo nito. Matatalo ito. Ito matatalo ito nito. Hindi ko alam sa kanila siya dalawa na to pero ang mga ambisyoso yan, mga gusto maging chief PNP ng dalawang unggoy na yan. Okay? So, mainit pala talaga. Pero huwag kayong makipagtulakan. Ay, huwag mapasukin yung mga yan. Chief PNP Nartates. Maninira naman yan. Okay. Doon kayo sa labi ng CIDG. Kasi medyo malamig doon. Huwag na kayong, pag sinabing no entry, no ID, huwag na kayong mag-ID. Hanggang doon lang kayo doon sa may exit entry doon. Tapos dyan sa ano, dyan may mga upuan dyan. Pwede sa floor, kung hindi makakabase lahat. O, sige, go. Ayan na, si Auntie Claire ho muna tayo habang iniintay ho natin yung mga kaganapan dyan sa CIDG. Auntie Claire. Unang tanong mula kay Maricel Alili. Oo, nang tanong ka agad, siyempre. Good morning, Yusek. Yusek, Senator Rodante Marcoleta is now in custody. What did the President say about it? Kung yan po ang isinasaad at sinasabi, Hindi, yan ang gustong mangyari ng Malacanang. Ikaw naman Auntie Claire, binubola mo na naman kami. Walang gana. ng batas at yan naman po ang kautusan ng korte, yan naman po ay irerespeto ng Pangulo. Pero ang sinasabi po ni Congressman Mike Defensor just now, sabi po niya, nauna pa kaming makulong kaysa sa mga totoong nagnakaw sa kaban ng bayan. Mapapakulong nyo kami at mapapatahimik pero hindi kami susuko. Your reaction? Yun nga po, sana po ay minagdali din nila ang pagbibigay ng mga ebidensya. Konkretong ebidensya, Oh, yan na hindi naman, lang puro pamilya. Ayan na naman, tapang-tapangan ka na naman. Pagka kinumpronta ka na naman, tatakbo ka na naman. Yan ang hirap sa'yo, Auntie Claire eh. Tapang-tapangan ka na naman. Pagka kinumpronta ka na naman, tatakbo ka na naman. Mas magkakaroon po ng resolusyon at ng solusyon kung sila ay nagsumiti kaagad ng mga konkretong ebidensya para kung sino yung mga tao na nais nilang papanagutin ay napanagot na po sana. Nadala na po sana sa korte ang mga kasong kanilang idudulog. Pero Anong korte pinagsasabi nitong si Auntie Claire? Anong korte pinagsasabi mo? Ibinigay na nga mga ebidensya. Anak ng tokwa, ano na nga, hinog na nga kaso, balik prime. hanggat hindi sila Balik preliminary investigation ulit. Ano pinagsasabi nito? Oh. pagbigay ng konkretong ebidensya, konkreto. hindi po talaga ito kakagatin ng korte. Hindi kakagatin ng korte o hindi pwedeng bakbakin si Martin Romualdez dahil babaksakan si Marcos Jr. O sinasabi ko sa Pero yung Ante. sinasabi po ni Congressman Defensor na clearly wala raw basis itong case na isinampa kay Senator Marcoleta at sa kanya. Sa korte na lamang po nito gawin at depensahan. Okay, last tama, na tama. lang po. Ano po ang tingin ng Malacanang? How will this arrest
if this is considered an arrest, affect the happenings in the Senate, especially na ngayong araw magsisimula yung impeachment trial against the Vice President? Nasa kamay na po yan ng Senado. Ang sa atin naman po, sa anumang pagkakataon, kung ano man ang oras, kung ano mang araw, kung ano ang sinasabi ng korte, kung mayroon silang in-issue na warrant of arrest, hindi po ito mapapahinto. Hanggat wala rin naman pong court order na maaari magpahinto sa pagpapatupad dito. So kung in-issue po ito ng korte, ito yung valid warrant of arrest, wala pong magagawa ang ehekutibo kundi ito ay i-enforce. Oh. Follow-up question na kay Clizelle Pardilla, PTV. Good morning po, Yusek. Yusek, nakaamba pa lang po kasi yung plunder case noon kay Senator Marcoleta. Nagprotesta na po yung isang religious group. How prepared is the government for a possible backlash from the INC? Halimbawa po, malawakang protest po ulit. Tayo po Wala na. Meron pa ba? Kung meron pa, talagang sa tingin natin nararapat lang na meron pa. Pero kung wala na, naiintindihan din natin yung ating mga kababayang INC. Una-una ayaw po natin sumagot ng hypothetical question dahil alam po natin Baka habulin ka na naman ng mga kababayan natin. No? Yan, tigil-tigilan mo yung kakasagot mo ng hypothetical question. Ang hiling mo kasi sa ganyan, ante. Yan ang kinakapahamak mo. Ang hiling mo sa hypothetical. Tapos yung personal na view mo, minimekos-mekos mo dyan sa usapin na yan. Yan ang problema eh. Pati yung personal view mo bilang ordinary Pilipino, wala kang pakialam dyan. Yung tayo lang na Malacanang gusto na mangyari. Kaso, pati yung mga legal views mo, dahil abogada ka nga, minimekos-mekos mo. Nga ka. ang liderato ng INC ay gumagalang po kung ano ang sinasabi rin po ng korte, kung ano po ang sinasabi ng batas. So mananatili po tayo sa paniniwala na ang nangyayari po at ang pagpapatupad lamang ng batas ay igagalang din po ng liderato ng INC. Sunod na tanong mula kay Christian Yasores, DZMM. Magandang umaga, Yusek. Ngayon po yung pagsisimula Yan, tapos yan, pagka nagagalit sa boy ng Pilipino, nagpapanik kayo. Pinagkukulong yung mga nagsasalita, mga walang yara. ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. We would like to know kung imamonitor po ba ito ng Pangulo at asan po ang Pangulo sa pagmamonitor nito? Hindi naman po kailangan mag-monitor ang Pangulo. Malalaman naman po din niya kung ano magiging balita rito. Mas marami pong dapat na trabahuhin ng ating Pangulo at hindi po siya uupo lamang para po manood ng impeachment trial. May we know na lang po yung thoughts ni President Marcos for today's impeachment trial na yung kanyang dating kaalyado sa pagtakbo sa halalan ay masasalang po ngayon sa isang impeachment trial. Katulad po na sinabi po natin even before at nagsalita na rin po ang Pangulo sa kapihan, kung may kinakailangan pong sagutin ay dapat lamang pong sagutin. Kung kaya naman po na malinis ang mga pangalan ay dapat lamang pong gawin. Mas maganda pong humarap sa nasabing trial para po siya na mismo ang sumagot ng mga akusasyon laban sa kanya. Dapat sinabi mo, huwag na siya kumuha ng abogado, pambihira na yan. Bakit siya gusto yung pasagutin? Gigil ka kay VP Antiklaro kayo masyadong pahalata Sunod na tanong mula kay Harley Balbuena, IBC. Early Balbuena. Hi, good morning, Yusek. There are ongoing debates on the conviction threshold of Vice President Sara Duterte because under the Constitution, 2/3 of the votes of all senators are required to convict an impeachable official. However, several senators are currently legally embattled and apparently cannot actively participate in the impeachment trial. And there are actually talks from the House prosecution team to seek the lowering of the conviction threshold. May we have the pulse of thoughts on this? Hindi po makikialam ang ehekutibo kung ano man po ang magiging resolusyon patungkol sa issue. Bahala na yung mga senador dyan, sabi mo. Bahala na yung Malacanang senators dyan. Yung Malacanang mismo, hindi kami makikialam dyan. Bahala na yung mga bata namin sa senador. Dapat yung ganun sagot mo, antiklar talaga. Nasa Senado po yan kung ano po ang kanilang ipapatupad. O yan, sinasabi ko sa iyo, Sunod na antiklar. tanong mula kay Ivy Reyes, Billionaire News.
Hi, Lisa. Good morning. Some congressmen already denied having heard, hearing about a supposed impeachment complaint against Ombudsman Boyeng Remulla, but they did confirm and hear about a group looking for a congressman to endorse a complaint against Comelec Chair George Garcia. Nakarating na po ba ito? Comment share. Comelec. Hindi pa po siya nagiging issue sa ngayon. So hindi pa po napag-uusapan ang issue na yan. Po. Pero there being a group looking for a congressman to endorse a complaint, ano po ang nakikitang motibo dito ng palasyo? This is against Comelec Chair? Yes. Hindi po natin nasasagot. Hindi pa po namin nababasa kung ano man yung complaint na yan. So, hindi po kami makakapagbigay ng anumang opinion patungkol dyan. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Magandang umaga po, Yusek. May mga push po ang ilang mga abogado. Sinasabi po nila na dapat daw yung mga senators facing plunder charges ay automatically masuspend at dapat daw ma-hold yung budget ng kanilang opisina, ipasarado yung opisina, pati na yung mga sahod ng kanilang mga staff ay i-hold na rin po. Ano po ang thoughts po ng Palas dito? Yan din po ay nasa kamay po ng Senado kung ano po ang kanilang ipatutupad. Masyado kasing bida-bida yung mga Malacanang press corps. Yung mga Malacanang press cartel. Siguro maraming nagiging mariwasahan na buhay ng mga reporter ngayon dyan. Kaya lahat na lang gusto magpasiklab kay Auntie Claire. Kaya pati yung mga tanong na wala na sa script, itinatanong nila para lamang makipagtsismisan dito kay Ante. Kung wala po talagang maaaring trabaho sa nasabing opisina. Wala silang pakialam pero magkokomento siya. Si Raulo ka ba? Sinabi mo na kanina, hindi makikialam tapos magsasalita ka. It would really be unfair kung yan ang problema. Sasabihin mo, ang banat mo ganito. Hindi makikialam ang Senado. Sila ang bahala dyan. Tapos bigla ka sasagot na it would be unfair. Paswelduhan kung wala naman nagiging trabaho. But still, ang desisyon na po na yan ay magmumula po sa Senado. Hindi po ito hahadlangan o pakikialaman ng ehekutibo. Follow-up lang po kasi base dun sa plunder law, hindi po ba nakalagay na dapat automatically suspended ang isang senator na arrested for plunder? Tama po ba, ma'am? Dapat po ganon. Dapat po ganon. But still, sabi nga po natin, ito po ay nasa kamay ng Senado dahil marami rin po talaga maaapektuhan ng mga empleyado. But sabi nga po natin, kung wala naman nagtatrabaho, talagang maaari lang masayang ang pondo. And at the same time, kung ganito kasi talaga ang magiging effect. Hindi. Kagaya nitong si Jingo Estrada, pinahold na nga yung sahod niya. Yung mga ganyang klaseng argumento, para ka na lang, nagpapapogi, nagpapabagon, yung reporter, nagpapa-tweetams kay Auntie Claire. Gusto niyang bida-bida. Tawag ko dyan, bida-bida. To the max. Bida-bida to the max. Ito, yung mga tauhan mismo, ang maaaring makapagpigil dun sa kanilang mga senador o yung mga congressman na kanilang pinagsisilbihan na huwag masangkot sa mga ganitong klaseng mga issue ng korupsyon para hindi din sila maapektuhan. But still, sabi nga natin, ang anumang decision dito ay magbumula sa Senado. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Tina Maralit ng Manila Times. Good morning, Yusek. AFP Chief of Staff Romeo Browner is set to retire in 2 weeks. May naibigay na po bang listahan sa Ay, magre-retire na si Browner? Oo, mayaman na yan si Browner. Big time na yan si Browner. Kahit mabuhay pa na 10 ulit yan, tapos mag-retire siya na 10 ulit, mayaman na yan. Pangulo on the possible candidates for his replacement? Sa ngayon, wala pa po na ipapaabot sa atin. So, wala pa po ako mabibigay sa inyo kung meron ng ganung impormasyon. Ano po kaya yung mga non-negotiable qualities of an AFP chief ang hinahanap ng Pangulo? Una po, of course, mapagkakatiwalaan, makabayan, makadiyos. At Hindi, makabayan. Dapat makamaleta. Ano pa? Aso ng marunong mag-Ingles. Marunong magpakaaso marunong magpakaaso sa Amerika yun. masipag at ang isip ay kapakanan ng bayan.
On another topic po, last week, DILG Secretary John Vic Remulla requested the National Police Commission to extend the service of Police Brigadier General Hansel Marantan, who is set to retire on July 10. Naipaabot na po ba ang request na ito sa Pangulo, given that under the law, an official may be extended in service upon the discretion of the President? Tignan po natin at tignan na naman po natin muli kung ano ang magiging pahayag ng Pangulo patungkol po dyan. Ayaw ko pong pangunahan dahil sa kanya po manggagaling kung magkakaroon po ng extension o i-grant yung request or ipuproceed na lang na magkaroon ng panibagong liderato. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yung maiba lang ako ng konti. Expected po na papasok sa Philippine Area of Responsibility yung Super Typhoon either bukas or Wednesday. Meron na po bang directive dito si Pangulong Marcos? Yeah. Nakausap po mismo natin at humingi po tayo. Dapat pagka ganyan, yung mga ganyang klaseng tanong, ang tinatanong sa Malacanang press cartel, mga bagyo, kasi delikado yan. Ng komento mula sa NDRRMC at ito po ang mga ipinag-utos. Unang-una, conduct pre-disaster risk assessment scenario meetings and keep NDRRMC and RDRRMC response clusters on standby. Robust and widest alert warning. Ayan. Pagka robust pinag-uusapan, sa tingin ko ang sasalansan dyan si Erwin at saka si Rapi Tulfo. Endorser yun eh. And information campaign across all channels and platforms. Yan. Implement preemptive evacuations in high-risk areas. Yan. Secure safe evacuation Pag mag-epala, Antikler ha, marami nakabang sa labas, mahirap na ha, dangerous. centers and set up livestock equipment zones. Preposition rescue teams, relief goods, and essential supplies, including special needs. And identify alternate routes. Enforce sea travel bans and inspect critical infrastructure. And provide early assistance to vulnerable sectors and monitor public health risk like flood-related diseases. So ito naman po ay whole of government approach. So lahat po ng ahensya na involve, kailangan pong kumilos. Yan po ang utos ng Pangulo. Yusek, babalikan ko lang yung naging foreign trip sa Canada. Yung na-experience nyo doon sa Canada. Kasi may mga nababasa sa social media na mayroon allegedly mga efforts na i-deport daw yung mga na-involved doon sa tawagin na lang nating nag-confront sa inyo. Base doon sa pakikipag-ugnayan sa DFA kung meron man, totoo po ba yung magkakaroon ng deportation dito sa mga involved? May nangyari po kasi ito, hindi po ako nagsumbong. Hindi ko po agad ito pinaalam. Dahil wala po sana akong balak na palakihin. Nakontawa. I-deport, naglabas ka lang sa haloobin mo, pati ba naman doon, pati yung pagiging diktador nyo, gusto yung ilang miyerda? Pero nung dumating kami sa PhilCom, mas marami pang kumalat na mga balita na hindi namin alam na kumalat na pala yung video. So doon lang namin nalaman na talagang balak or parang may agenda sila na ito ay ipakalat. So dahil dyan, mas nakita ng iba nating mga kababayan yung mga ginawa nila na hindi maganda habang kami ay nagtatrabaho sa bansang Canada. Trabaho. Definition ng trabaho kay Antikler, paggawa ng reels eh. Yung sinasabi ko, trabaho, gawa ng reels. So, hindi rin po tayo nagsabi, kahit na kay Secretary Dave Gomez, wala dahil after namin na-experience yon ay dumiretso na kami sa ibang venue para matapos yung aming video shoot para sa pag-present ng highlights ng ginawa ng Pangulo sa Canada. So, nalaman na nga lang namin dahil kami pa yung sinabihan na may kumakalat na video. Hindi po tayo nagsumbong. Hindi po natin alam kung merong gagawing aksyon ang Philippine Embassy, ang ambassador at ang Consul General sa Canada. Pero as far as I'm concerned, wala po kaming isinumbong. Nagkataon lang po na kumalat siya siguro dahil sa ibang mga kababayan natin. At at the same time, siguro yung kumuha ng video, yun talaga yung purpose nila.
So, wala kaming kinuhang video. Ngayon ano na yan, panakot na yan ha. Kalmahan nyo lang. Huwag kayong pagka nakita nyo si Marcos Jr. sa anumang bansa, huwag nyong habulin si Auntie Claire ha kasi madideport kayo. Hindi po galing sa amin ang video, sa kanila po Mga, galing. mga galawan diktador no? So kung ano po ang magiging tugon dito ng DFA, mas maaari po siguro na i-address na lamang natin ito kay Secretary Tess Lazaro. Sa last point regarding this, nagkaroon ng reaction si Senator Robin Padilla at ang sabi niya sa inyo, wag daw kayo maging balat sibuyas, saying that public service comes with scrutiny and even insults. Opo, mas maganda po sana kung nagsalita muna si Senator Robin Padilla at inalam niya ang buong kwento bago siya nagsalita na balat sibuyas. Una-una, katulad na sinabi ko kanina, hindi po kami ang nagpakalat ng video. Wala po kaming balak na ito ay palakihin. Pero lumalabas na sila yung Hindi nga kasi hindi naman pinakalat o kumalat. Binibidyohan ka. Kumbaga naka-live yun. Binibidyohan ka kaya kumalat. Pero hindi pinakalat. Kumalat. Maraming nag-share. Pabihira naman. malamang yung sino ang nangharas o gumawa ng dito sa amin sa Canada, sila yung nagpakalat ng video para sa kanilang content na i-spread nila sa kanilang mga kaalyado o sa mga troll. Hindi, kumalat. Marami nag-splice ng video. Ako ba, ininombrahan ba ako na ikalat yon? Hindi. Kasi ano talaga siya, kapanaw-panood, ka nga na makita ang sambayan ng Pilipino. Yang pagiging kups mo. At pangalawa, hindi kami. Never kaming kumuha sa video. Makikita niyo po, may mga dala kaming papel dahil kami ay gagawa sana ng isang video shoot. At pangatlo, hindi kami nagsumbong. Hindi kami ang nagpaunang magpakalat ito. Nung nagdudoon po ako kasamang MPC during dinner, sabi po sa akin ni Ivan Mayrina kung ako ay sasagot. Ang sabi ko, wag na lang palakihin, hindi na ako magbibigay ng anumang komento. Pero nabasa ko po kasi yung message ni Ivy. Tinatanong niya ako ano ang komento ko sa nangyari. So, since hindi naman ako makakasagot agad sa MPC sa Manila, so sabi ko ngayon kay Ivan, sige, sasagutin ko na lang, then kayo na lang ang mag-share sa MPC Manila. Yun lang po ang naging daan para sumagot ako, pero initially ayoko sanang sumagot. Ngayon, pag-uusapan ba ang balat sibuyas? Unang-una po, siguro mas maganda na masabi niya rin ito, or mismo ni Senator Robin Padilla sa sarili niya. Dahil hindi po tayo balat sibuyas, hindi po tayo umaalma, katulad ng ibang ginagawa na tinaasan lang ng boses dahil sa kanyang pagsisingit. Ay, sinasabi ko na. Yan na sinasabi ko. Sen Robin, binabanatan ka. Oh. Politiko yon. Ito, politiko versus taong bayan. Yun, merong house rules. Merong proper quorum. Ngayon, kalsada yon. Labasan na sa loobin yun. Ang nangyari, ikaw tumakbo. Or pag-interrupt sa pagsasalita ng isang senador ay biglang umalma na at medyo nag-alboruto. Yan po ang totoong balat sibuyas. But at the same time, hindi ito issue ng pagiging balat sibuyas. Issue ito ng mga Pilipino na nagpapakita ng kagaspangan ng ugali. Sinabi po natin na karapatan ng bawat isa ang freedom of expression. Pero, ang pagsasabi ba, so magandang itanong natin ito kay Senator Robin Padilla, ito tolerate niya ba Wala na. Hindi, marami nang hindi naniniwala sa'yo kasi ika nga nagsumbong ka sa pulis Diba? Cry baby ka Kung sanang hindi ka cry baby, maniniwala ka sa mga sinasabi mo. Kaso problema, ante, cry baby ka. Mga kapwa niya Pilipino o maybe kaalyado niya o ang naratibo katulad ng kanyang mga kaalyado. Yan nga, cry baby ka Ang nga. mga salitang, mamatay ka na sana. Sinabi ba sa'yo yun? Pakasok doon na yung pagiging coops mo kaya ginanon ka. Kaya ang pagmumura na PI, hindi isang beses, hindi dalawang beses. Pinaulanan ka ba? Anong feeling?
babalitaan lang pala tayo nitong si Auntie Claire kung ano yung kanyang mga naramdaman, no? Noong mga tagpong ika nga kinompronta siya ng sambayan ng Pilipino diyan sa Canada, no? Ayos yun. Tolerate na ba yan? Kasi pag tinolerate natin yan, ang masasabi ng mga kabataan ngayon, tama lang palang magmura Oh. at magdasal ng kamatayan ng iba. Hindi, yung ano yun, due to frustration, ika nga. Sa, ika nga, parang buwisit na yung ating mga kababayan. Pero yun ba ika nga talagang ilinabas lang nila yun dahil sa wala lang. Yun ang ika nga representasyon ng damdamin ng mga Pilipino ngayong mga panahon na ito. Ngayon, kung nasaktan ka dahil binigyan ka ng isa ng mga kababayan nating OFW o mga kababayan natin nakabase na diyan sa Canada, huwag masyadong bala sibuyas. Okay? Kaya ba hindi niya man lang pinagsasabihan o hindi man lang niya inalarmahan ang Vice Presidente nung ito ay nagmura? Minura ng Pambira, ikaw minura. Kinall out kasi ni Senator Robin Padilla. Tapos ngayon, kinonekta mo kay VP Sara. Palakpakan natin na si Auntie Claire. Palakpakan natin. Kakaiba ho talaga tong ang auntie na to. Sa lahat ng auntie, ito'y nakakabuisit. minura ang Pangulo natin Oo. at pinagbantaan pa ng buhay. Yan. Yan ba ay natotolerate ni Senator Robin Padilla para sabihin na balat sibuyas ang isang tao? Yan. Parang nakikita ko na si Senator Robin habang pinapanood niya to. Natatawa lang siya. Ay, talagang ating Auntie Claire. Oh. Alam niyo ba mga kababayan, kung wala si Auntie Claire sa Pilipinas, kung wala ito, kung hindi ito ang ginawang tagapagsalita ng Malacanang, ano ho tayo, napakalungkot ho ng bansa natin ngayong mga panahon na to. Kaya lang naman sumasaya ang Pilipinas kasi nandiyan si Auntie Claire. Para sa mga kababayan nating OFW, huwag na ho kayong magalit kay Auntie Claire. Huwag na ho tumaasan yung mga high blood pressure sa kanya. Ano lang yan. Kumbaga lumilipas lahat yan. Pagdating ng panahon, yung galit nyo yan, mapapalitan ng awa. Di ba? Mapapalitan ng awa yan dahil pati ho yan, marami siyang pananagutan. I-balansin nyo na lang ho mga kababayan. Kung galit na galit kayo kay Auntie Claire ngayon, darating ang panahon, mahaawa naman ho kayo sa kanya. Kaya ano nyo na lang, Huwag nyo na lang kung ipanalangin na kung ano mang kasamaan itong si Ante. Di ba? Ano lang naman yan, lumilipas ho lahat ng bagay. Okay? Yung kaangasan niya na yan, meron ko siyang kalalagyan. Ramdam ko sama na loob ng ating mga kababayan. Ramdam ko ang galit nila dito sa Auntie Claire na to. Ha? Pero huwag nyo nang ipanalangin na sana mamatay na siya. Huwag ganun. At meron pa po akong nabasa, kung tama ang aking basa sa isang post ng SMNI News Online. Uy, kinote yung SMNI News Online, pambira, saludo ha. Isa sa pinakamapagkakatiwalaang network ngayong mga panahon na to. Okay? Yan o, SMNI Online. Ito ang sinabi daw ni Senator Robin Padilla. Yan. Pinili natin ang trabahong ito, kaya tanggapin natin lahat ang pag-aalipusta. Dahil ang bayan ay ibiningit na natin sa kawalan. So ulitin po natin, ang pag-aalipusta ay normal pero hindi ang pagmumura at hindi yan ang problema, napaka-insensitive nyo eh. Hindi nyo man lamang itanong sa mga sarili nyo, ano ba ang naging saan ang gagaling yung mga nagmumura sa inyo, yung mga bumabana sa inyo. Alamin nyo yung pang pinanggagalingan ng ating mga kababayan para kahit pa paano in touch kayo sa reality. Hindi kayo kumbaga sumobra na kayo. Hindi nyo na maging yung damdamin ng ating mga kababayan. Hindi nyo man lamang kumustahin kung, ba't nyo ako minumura nangyari? Dito ka, ba't nyo ako minumura? Ano bang ginawa ko? Di ba, ganun lang naman eh. Ang bihira. ang pagdarasal ng kamatayan ng ibang tao. Hindi po yan maka-Pilipino, hindi po yan maka-Diyos, at hindi po yan makabayan. Para doon sa mga hindi nagmumura, yung sinasabi nila makabayan sila, tapos sinasabi nila maka-Diyos sila, tapos behind the scene mga magnanakaw sila. Kayo na lang. Ayaw kong maging ganun. Yung hindi ka magmura na ho kayo. Walang problema yan.
Magmura ho kayo hanggat gusto nyo. Basta wag lang kayo magnakaw. Huwag nyo lang lokohin ang sambayan ng Pilipino. Huwag nyo lang isilin sa maleta yung pera ng sambayan ng Pilipino. Magmura kayo hanggat gusto nyo. Wala akong problema yan. Diba? Yung pagmumura, personal yan. Kung gusto magmura, meron ka nararamdaman, masama ang loob mo, galit ka, ilabas mo. Okay? Wala ako, hindi ko kayo binabawalan dyan. Tayo minsan napapamura rin naman. Pero yung pagmumura at yung pagiging Pilipino at pagiging gustong mailagay sa tamang landas tong bansa na to ay napuputol dun sa yung pagmumura. Napakalaking kalokohan ho niyan mga kababayan. Binubola na naman ho kayo. Hahabulin ka na naman yan, ante. Yung ginagawa mo yun. Ang tanong na lang po, anong ibig niya sabihin na ang bayan ay ibiningit na natin sa kawalan? Hindi po natin matatanggap ang ganitong napaka-general na statement niya. Ipaliwanag po niya sana ito kung anong ibig niya sabihin ito. Dahil pag pinaliwanag niya po ito, sasagutin ko po siya. Hindi po siya maaaring magpintang ng ganito nang wala siyang anumang ebidensya. Tatawanan ka lang ni Sen. Rob. Salamat po, Yusek. Follow-up question muna kay Chris Mate. Last question na tayo. Ayoko na. May mahahabol na naman yan. Ma'am, Pambihira. paano po kung dumating sa punto na mag-public apology itong mga taong to para po mahingi po yung pagpapatawad nyo? Ano po ang masasabi niyo rito? Wala po, hindi po naman ako nagtatanim ng sama ng loob. Ayoko lang po sanang magaya sila ng ibang mga kapwa natin Pilipino. Ay, hindi, gayahin nyo sila. Kung saan man magpunta itong si Auntie Claire sa mga susunod na panahon, ang aking paalala sa bawat Pilipinong makakakita kay Auntie Claire sa Pilipinas at labas ng Pilipinas, habulin nyo siya. Tanongin nyo siya. Makibalita kayo sa kanya kung ano mga ginagawa niya dyan sa PCO. As always, ang dami ko kasing nangyayari ngayon sa ating bansa. Kaya kailangan, matuloy-tuloy ho natin ito ang pag-update sa ating mga kababayan kung anong mga dapat nilang malaman, mga kabalbalan ni Auntie Claire, ang pag-high at pag-flying kay si Senator Rodante Marcoleta. Update ho. Huwag ho natin bitawan itong mga issue na to. Abangan nyo ho yung mga punto de vista nitong si dating Senate President Alan Peter Cayetano ngayong umaga dyan sa aresto na yan itong si Senator Rodante Marcoleta. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Talagang mga kababayan natin, mga kasama natin dito talagang napakatindi kong sumuporta. Sa mga bagong member, palakpakan muna natin sila. Okay? Pero ang atin naman ho kasi dito, isang like at isang subscribe. Lagi kong sinasabi sa inyo yan. Isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan, ha? Kung gusto magpakulay, wala namang problema. Pero hindi ko kayo pinipilit o kung ano pa man. Kung gusto nyo lang, wala namang ano yan, di ba? Saka hindi naman mandatory kung gusto nyo lang. Kung ayaw, maraming salamat po. Tinatanaw ho natin malaking utang na loob lahat ng tulong na ginagawa nyo sa PH Update. Malaking tulong ho yan sa ating mga pakikibaka, sa ating mga gustong mangyari dito sa bansa na to. Dahil ngayong mga panahon na to, at meron hong isang pinagbabawal dito sa PH Update. Bawal hong mawalan ng pag-asa. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Senator Rodante Marcoleta, di ka namin iiwan. Para doon sa aking kaibigang Oso, maganda-handa ka na. Meron tayong papasyalan.